mga hindi nakikita ng pangkaraniwang mata. Pero nakatingin sila, hindi may paliwanag ng karaniwang kaalaman. Kaya tayo na paglalaruan. Mga kwento ng kababalaghan, ibabahagi ni Benji Felipe, Kasindak-Sindak. Tuwing linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi, kung nararamdaman mo lang, dapat bang paniwalaan? Kasindak-Sindak. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Huwag nating sasayangin karapatan para sa atin. Ngunit kahit na magkakaiba, 100 milyo'y magkakaisa. Bilang Pilipino, patasan magbabago, sabay-sabay na tayo. Bilang Pilipino, bilang Pilipino. Bilang Pilipino, bilang Pilipino. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center and Reliance, Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Hindi nakikita ng pangkaraniwang mata, hindi may paliwanag ng pangkaraniwang kaalaman. Nararamdaman mo lang, dapat bang paniwalaan? Magdasal na kayo. Papasok na tayo sa marim-marim na mundo. Kasama si Benji Felipe, Kasindak-Sindak, sa Radyo 5, 92.3 News FM. Linggo na naman ang gabi. May pasalubong kami sa inyo, live music mula sa Plitora bago tayo magsimula sa ating talakayan. Narito muli ang mga kaibigan natin, Plitora Band. Kaligtasan ay pagkilala sa isang tao. Hindi ako maliligtas sa pamamagitan ng anumang aking ginawa. Hindi na nakakapagkakala na isin ng aking puso. Mas makilala siya ng lubusan. Dahil ibang paraan ang pagkilala ko sa tagapagligtas. Ang paglalaan ng oras, panahon at tunay na pagdakila sa Kanya. Ang tumanggap sa Kanya, ang magtiwala sa Kanya, maging sa huling hininga ng aking buhay. Siya ang aking tagapagligtas. Si Jesus, si Jesus. Si Jesus, si Jesus. Sa Kanya lahat nakasalalay, ang anumang nasa akin, binigyan niya ng kasiyahan ang aking puso't kalooban. Oh, oh, oh.
Gayon din ang kaluluwa kong nauuhaw at naliligaw. Siya ang aking tagapagligtas at daan ng kaligtasan. At daan ng kaligtasan. Naiibang paraan ang pagkilala ko sa tagapagligtas. Ang paglalaan ng oras, panahon at tunay na pagdakila sa Kanya. Ang tumanggap sa Kanya, ang magtiwala sa Kanya, maging sa uling hininga ng aking buhay. Siya ang aking tagapagligtas. Si Jesus, si Jesus. Si Jesus, si Jesus. Iyan po ang ating live na guest ngayon ng Plitora, at mamaya po ay meron po silang awit na ibibigay sa atin, at special nga ang pagtalakay natin sa linggong ito sapagkat meron tayong mga panauhin na bibigay sa atin ng live music. Tayong lahat ay namulat na sa hiwagan ng dako paroon. Malakas na ang ating loob sa pagtuklas ng mga kababalaghang ating nararanasan. Pero marami pa tayong dapat unawaing malalalim na misteryong nagaganap hindi lamang sa ating mundo, kundi sa anumang lupalop na kayang marating ng ating guni-guni. Palagi lang tayo magsama-sama linggo-linggo sa nag-iisang science of paranormal radio show, ang Kasintak. Sintak. Kasama niyo po si Benji Felipe at Derek Cacho sa paghahatid ng kwento at pagsagot sa mga tanong ninyo. Ang mga dapat nating abangan ngayong gabi ang pagpapatuloy sa kasaysayan ng Sultanate of Sulu sa 9 na kabanata. Bakit naagaw ng British government at ng mga Kastila ang Sulu, ang Sabah mula sa Sulu? Itutuloy natin ang kwento. Ang paranormal word natin. Ano ang ectoplasm? Alamin. Ang nakasisindak na pagkapariwara natin kung hindi maitutuwid ang automated elections, tatalakayin ng malaliman. Isang lalaking nakakuha ng picture ng UFO sa Scotland, ilalahad. Bagong secret facility ng Amerika, katulad ng Area 51 na buko ng Google, iuulat, silipin nyo sa ating Facebook. Lalaking nagtusok ng antena sa kanyang bungo. Nakakadetect na ngayon ng tunog ng kulay kahit hindi niya nakikita. Antabayanan. Manok, tinubuan ng paa ng dinosaur. Tuklasin kung bakit. Marami ang mga balita ngayon na mga babaeng pinapatay ng mga kriminal at wala pang nakakamit na katarungan. Isang lady executive sa casino, kamakailan lang, at mag-ina na pinukpok ng martilyo sa Laguna. Marami pang katulad nila na di umano'y nagpaparamdam para makamtan ang katarungan sa krimen. Posible bang ang mismong multo ng pinatay ang lumutas sa kaso niya? Babalikan natin ang kasaysayan ng multong pilit na nagbalik sa ating mundo para lutasin ang ugat ng kanyang kamatayan na bangan. Maraming sasagutin sa naiipong mga tanong tungkol sa panaginip at kababalaghan. Abangan ang horoscope nyo sa linggong ito at may isa pang awit yung ibibigay sa atin live, ang bandang Plitora na panauhin natin sa linggong ito. Paalala po sa lahat ng tagapakinig, ang website address natin sa Facebook page ay facebook.com/kasindak.
ito po yung mahigit 80,000 na ang ating followers, no? Meron ho kasing kumopya at ginamit po yung mga picture namin ni na Edson Santelices. Yung photo profile natin sa cover, hindi po kami yun, no? Para matuntun nyo kami, facebook.com/kasindak. Kanina po ay nagdasal ang Plitora sa kanilang unang awit at tayo po ay sususog ng usal ng panalangin. Makapangyarihan Diyos, hinihiling namin na pagliwanagin niyo po ang isip ng lahat ng aming mga tagapakinig. Gabayan niyo po kami at ipaunawa na kayo lang ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Bigyan niyo kami ng mga senyales upang matuwid ang aming bawat pananaliksik. Ibigay po ninyo ang wisdom sa amin at patuloy na gamitin ang programang ito sa ikalulugod lamang ninyo. Salamat sa araw-araw na biyaya sa aming lahat. Hinihingi namin ito sa ngalan ng anak mo si Jesus. Amen. Paano napaupahan ng Sultanate of Sulu ang Sabah sa isang British company? Ilalahad ni Dea ang buong kwento. Noong 1870, ang Spanish colonial government sa Maynila ay naghahanda na ng giyera laban sa Hulo. Gusto nilang tuluyang mawasak ang Sultanate at ang Sabah na noon ay pinamumunuan ni Sultan Jamalul Alam. Tatlo ang mahalagang misyon ng mga Kastila. Una, upang isulong ang kanilang relihiyong Katolika sa lahat ng bangsa Suluk people. Ikalawa, upang sakupin ang buong Sultanate at ang mga tao niya na sila ang magiging pinuno ng political authority. Ikatlo, upang pagsamantalahan ang likas na kayamanan ng Sulu Sultanate. Merong isang barko ang Germany na naglalayag noon sa Sulu Sea, papunta sa Sultan of Sulu sa Maimbong. Bibisitahin nila ang sultan pero hinarang sila ng Spanish military at kinumpiska ang barko. Hindi lang ang Germany ang nagalit kundi pati Great Britain. Pareho silang nagprotesta sa ginawa ng Spain. Itinuloy ng Spain ang misyon na girahin ang Sulu. At dahil kulang si Sultan Jamalul sa pera para sa kanilang security and defense plan, naghanap ito ng susuporta sa kanila. May isa namang negosyanteng nagngangalang Gustavus von Overbeck na isang Austrian-Hungarian citizen. Nagpunta siya sa Hulo noong January 18, 1878. Pero 1877 pa lang ay mayroon na silang usapan ng Sultan ng Brunei na uupahan ni Overbeck ang Sabah. Ang sabi ng Sultan ng Brunei, ang may-ari ng Sabah ay hindi na sila, kundi ang Sultan of Sulu na nakatira sa Hulo. Kaya sinamahan siya ni William Treacher, ang dating Austrian Consul General ng Hong Kong para sa pag-upa sa Sabah. Nakausap nila si Sultan Jamalul Alam sa Indanan. Napag-usapan nila ang padjak o lease sa Ingles para sa Sabah. At napagkasunduan na ang taunang padjak o yung rental ay 5,300 Mexican pieces of gold. Kapirasong ginto at hindi dolyar ang usapan. Ang upa ay nagbigay ng pahintulot kay Overbeck para magtayo ng kumpanya na pinangalanang Overbeck Dent Association. Ang kumpanyang ito ay may karapatang mag-develop ng natural resources sa Sabah. At kalaunan, pinalitan nila ang kanilang pangalan bilang British North Borneo Company. Ang Spanish Captain General naman noon na si Malcampo ay nakialam sa negosasyon para puwersahin ang Sultan ng Brunei na hikayatin nito ang Sultan ng Sulu na hayaang maupahan ng Sabah. Kaya pumayag nga si Sultan Jamalul Alam na paupahan ang Sabah. Nagkaroon sila ng lease agreement noong January 22, 1878. Ginamit nila ang terminolohiyang padjak na isang Malay language na ginagamit din ng mga Malaysian, Indonesian, ng mga taga-Brunei at ng mga
Bangsa Suluk people. Ang padyak ay pagpapaupa. Ang teritoryo ay sumusukat ng 30,000 square miles. Kahit sa salitang Spanish, ang padyak ay nangangahulugang arrendamiento at ang English meaning nito ay lease. Pero ang kasosyo ni Overbeck noon na si Alfred Dent ay nagkaroon ng translation noong 1946. Ginawa nilang sefyon ang ibig sabihin ng padyak. Sa nasabing kasunduan, malinaw na may dapat pangalagaan ang magkabilang panig, ang Sultan ng Sulu at ang Sabah sa isang banda. At sa kabilang banda naman ay si Overbeck. Meron itong takdang panahon, kaya hindi maaaring sundin ang anumang third-party contract na ginawa ng British government sa pamamagitan ni Alfred Dent at ng Malaysian government. Kasama kasi sa kasunduan ni Overbeck at ni Sultan Jamalul Alam na kung magkakaroon ng problema, ang kumpanya ni Overbeck ay obligado na makipag-usap lamang at humingi ng payo sa Sultan ng Sulu at sa kanyang mga tagapagmana, bagay na sinuway ni Dent. Ang kapangyarihan ni Overbeck na ibinigay ni Sultan Jamalul upang gamitin ng Sabah ay maaaring bawiin. Ngunit hindi ito kinilala kalaunan. Ginawa kasing datu bandahara si Overbeck para magkaroon siya ng moral na kapangyarihang manghimasok sa inupahang Sabah kahit hindi siya Muslim noong panahong iyon. Noong 1878, nagpasya si Sultan Jamalul Alam na kanselahin ang kontratang napagkasunduan. Lumiham si Sultan Jamalul sa Spanish Captain General sa Pilipinas upang ipakansela ang kontrata. Ang ikalawang liham niya ay nagsasaad ng protesta sa mga paglabas ni Overbeck at pag-abuso sa naging kasunduan. Hinihingi ng sultan na ibalik ni Overbeck ang kanyang authority na ipinagkaloob noon nang gawin siyang datu bandahara ang negosyanteng Austrian. Magkakaroon na sana ng cancellation na gagawin sa Singapore para pagbigyan si Sultan Jamalul. Sa kasamaang palad, namatay siya at hindi na nakapunta sa Singapore. Naibenta ni Overbeck kay Alfred Dent ang karapatan sa upa na hindi na humingi ng pahintulot sa Sultanate of Sulu at Sabah. May malaking pagkukulang din si Overbeck dahil hindi naman niya nabayaran o nababayaran ng 5,300 Mexican gold na dapat ay upa. Ang perang iyon ay inaasahan sana ni Sultan Jamalul na pambili niya ng armas upang harangin ang paglusob ng mga Kastila. Dahil sa hindi itinupad ang usapan at walang pambili ng armas kontra sa Kastila, napilitan si Sultan Jamalul na iligtas na lang ang buhay ng kanyang mandirigma at pumayag sa Treaty of Capitulation sa Spanish government noong July 22, 1878. Dahil doon, unti-unting nagka-interes ang mga Kastila na mapanghawakan nila ang Sultanate of Sulu at ang Sabah. Walang malinaw na kasulatang magpapatunay na pumayag si Sultan Jamalul na ibigay ang anumang karapatan sa kanilang soberenya sa Spanish government. Noong 1881, dahil sa ginawa ni Alfred Dent na maling English interpretation sa Padjak Agreement, humiling siya ng titulo sa Great Britain para sa teritoryong Sabah. Ngunit ang deklarasyon ng British government ay ganito: the sovereignty had remained vested with the Sultan of Sulu, and that the Company of Dent was merely an administering authority delegated by the Sultan of Sulu, in whom sovereignty remained vested. Pumalag ang Spain at sinabi nila ang ganito: in virtue of the treaties of capitulation of 1851 and 1836, Spain already exercised sovereignty over Sulu and its dependencies including Sabah. And the Sultan of Sulu, as Spain claimed being a Spanish vassal, therefore, had no right to enter into treaty or make any cession without the Spanish government's consent. Dito ay malinaw na kinamkam ng mga Espanyol hindi lang ang Sabah, kundi ang Sultanate of Sulu, at hindi na nila binigyan ng kapangyarihan na magpasya
ang sultan. Ngunit sumagot ang Great Britain sa pamamagitan ni Lord Granville sa Spain at sinabing the Sultan of Sulu remained sovereign in Sabah. Ngunit sa dulo ng sulat ni Granville ay mayroon siyang tusong alok sa Espanya. Sinabi niya na kung ipipilit ng Espanyol na sa kanila na yung Sabah, pwede naman itong kilalanin ng British government sa isang kondisyon. Huwag nilang pakialaman pa ang maliit na bahagi ng Sabah kung saan naroon ang kanilang negosyo. Ang pumalit sa namatay na sultan na si Jamalul Alam ay ang kanyang anak na si Jamalul Kiram II. At noong 1885, para formal na mabawi ng Sultan of Sulu ang teritoryong Sabah, nanawagan sila ng conference. Ang British North Borneo Company ay dumalo upang pag-usapan ang naging kasunduan at mga paglabag sa padyak. Ang lugar na pagdarausan ng komperensya ay sa Singapore. At sa kasamaang palad, noong nasa Singapore na si Sultan Jamalul Kiram II, at siya ay nagdarasal isang umaga, ninakaw ang original copy ng 1878 Padjak Agreement nila ni Von Overbeck. Sinabi niya ang pangyayari sa British Court at sa polis sa Singapore. Ang ginawa ng Singapore Police, kumuha ng maraming suspect at isa sa mga dinakip ay nagngangalang Moro Tamimi. Iniharap si Tamimi kay Sultan Kiram. Pinasusumpa si Sultan Kiram sa harap ng Holy Quran na ang suspect na si Tamimi ay siyang nagnakaw ng original copy ng kontrata. Hindi siya sumumpa sapagkat hindi naman niya talaga namukhaan ang magdanakaw. Ngunit nasusulat na noong palayain si Moro Tamimi na isang badyaw, naging mayaman nito. Muling nagpetisyon si Jamalul Kiram II sa British Court na ipag-utos sa kumpanya ni Alfred Dent na bigyan sila ng original copy ng 1878 Padjak contract. Pero ang sabi nila sa Sultan, ang original na kopya raw ay nakatago na sa London. Sa susunod na linggo, pag-uusapan natin, ano ba ang mga remedyong ginawa ng Sultan ng Sulu para huwag tuluyang mawala sa kanilang poder ang Sabah. Abangan pa rin ang pagpapatuloy ng ating pagtalakay sa isyong ito. Nagbibigay kami ng paliwanag sa ilang terminolohiyang ginagamit natin sa mundo ng paranormal para higit na mapadali ang ating talastasan. Ang paranormal word sa ngayon, ectoplasm. May isang physical medium na ang pangalan ay si Marjorie noong 1920s. Ang kanyang specialty ay ectoplasm. Yung bigla na lang may sumusulpot na kamay o paa sa anumang bahagi ng kanyang katawan kapag siya nagpe-perform. Ang kaiba niya sa karaniwan na nakakagawa ng ectoplasm ay solid na material ang napupuldos niya mula sa kanyang katawan. Sinasabi niya na ang tumutulong sa kanya sa paggawa ng ectoplasm ay ang kapatid niyang lalaki na matagal ng patay na si Walter. Noong 1922, ang Scientific American Magazine ay nagpa-contest at nag-alok ng premyong $2,500 sa sinumang medium na makapagpuproduce ng visible psychic manifestation. Sumali si Marjorie. Ang mga judges ay ang Scientific American Associate Editor na si Malcolm Bird, ang researcher ng American Society for Physical Research na si Walter Prince, at ang magician na si Horry Houdini. Nakumbinsi si Bird na si Marjorie ay hindi peke at nagsulat pa siya ng papuri sa kanilang magazine. Sinabi naman ng mga tiyari na si Houdini raw ay humahanga rin ng lubos kay Marjorie, na pati ang mga sariling turo noon sa Boston ni Houdini kinan sila para lamang imbestigahan talaga ang medium na gumagamit ng ectoplasm. Pero kalaunan, sinasabi ng marami na si Marjorie ay isang peke.
Bunso dito ng pahayag ni Walter charm ang performance, pero hindi siya naniniwala na tunay ang kakayahan nito sa ectoplasm. Dahil sa pahayag ni Prince, nagkagalit pa sila ng associate editor na si Bird. Umabot sa punto na noong sumali na si Bird sa American Society for Physical Research, nag-resign si Prince at nagtayo ng sariling organisasyon. Ito ang Boston Society for Physical Research. Kaya nagkaroon ng dalawang grupo, isang pro-Marjorie at isang anti-Marjorie. Ngunit paglipas ng panahon, nagkasunduli ang dalawang faksyon. Ang ectoplasm ng panahon yun ay ang anumang bagay na nalilikha ng medium na katulad ni Marjorie. Ang ectoplasm ay kadalasang kung hindi liquid, usok na nakakabuo ng isang hugis. Ito ay madalas na lumalabas sa katawan ng medium. Yung iba may lumalabas sa bibig na laway, kalaunan nagiging cream cheese. Gaya ng kaso ng French woman na si Mark Berriud, binansagang si Eva C. sa psychic circle nila. Ang ectoplasm ay halo sa Greek word na ektos, na ang ibig sabihin ay outside, at plasma, na ang ibig sabihin ay bagay na nahuhulma. Ang ectoplasm ay terminong binuo ni Charles Richet bilang pagkilala sa spiritual energy na nalilikha ng physical mediums, gaya ng mga nabanggit natin sa unang tao noon. Sa nais magnegosyo sa tamang paraan lumugar, i-text ang pangalan at address sa 0920-9030601. Ito ang Royal Business Club. Marami ang hindi natakot sumubok, kaya ngayon asinsado na sila. Huwag kayong matras kung gusto nyong munlad. Handa kaming tumulong para kayo umasenso. I-text ang pangalan sa 0920-9030601. Tatawagan kayo ng kasama nating si Benedict Agabao. May nakikita ba kayong multo? May nararamdaman ba kayong sumasanib sa inyo ng espiritu? Kung may panaginip kayong kailay-lakbot, kung nakatanaw na kayo ng UFO, o inakala nyo may duwende o maligno sa bahay nyo, i-like ang aming Facebook page, facebook.com/kasindak. Detalyadong makapagkukwento ng inyong karanasan doon, walang iwanan. Sama-sama lang tayo. Pikit mata nating aarukin ang lalim ng inyong naiengkwentro. Kasindak. Sindak. Sa ating pagbabalik, ang multong lumutas sa sariling krimen. Ang oras ay alas 10:35. Abangan din ang live music ng Plitora maya-maya lamang. Magbabalik pa kami. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Walang walang hindi tatanong, walang hindi pwedeng hindi sagutin, walang isyong di pag-uusapan, walang kinikilig, wala ring aatrasan. Erwin Tulfo, Martin Andanar, punto asintado. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Pasok ang bawat kuro-kuro. Punto asintado sa Radyo 5 92.3 News FM at Aksyon TV.
Sino ang mahuhuli? Congressman Siraul, si Congressman Topat. Sino ang malalaglag? Itong mga sa lupa ng mga politiko, mga putok sa buhong tama. Tamaan sana ng kulog at kindaran! Sino ang nasa likod ng katiwalian? Pinakikita ho natin yung sinasabing kultura ng mga politiko natin. Na mga bahag ang buntot! Sisiyasakin, hihimay, hindi lulubayan ni Ben Tulfo. Ang pinakamainit na usapin na nangangailangan ng linaw at kasagutan. May dapat tayo. May malalaglag pa sa Bita sa Radyo. Lunes hanggang Biyernes alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Ben Tulfo, Bita sa Radyo. Sa Radyo 92.3 News FM at Aksyon TV. Hoy, Kekoy! Na ito mga dapat yung tandaan para sunog ay maiwasan. Ngayong Fire Prevention Month, iwasan mag-overload ng electrical outlets. Laging i-check ang mga electrical wiring sa bahay. Kung aalis ng bahay, siguraduhin walang naiwang nakasaksak na appliances. Inspeksyonin din kung may singaw ang mga LPG. Huwag pabayaan kapag may nakasinding kandila. Ilayo ito sa mga bagay na madaling masunog katulad ng kortina. Huwag ding hayaang maglaro ng posporo o lighter ang mga bata. Para sa anumang emergency, tumawag agad sa aming hotline sa 922-5155. Paolo Mejones, Rescue 5. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Kung nararamdaman mo lang, dapat bang paniwalaan? Kasindak-sindak sa Radyo 5, 92.3 News FM. Narito muli ang bandang Plitora sa isang awiting magbibigay sa atin ng inspirasyon.
masayang hangganan. Ang ganap na bukas ang sa atin naghihintay. Ang karugtong nito ay masayang hangganan. Ang aking ilalaan sa bawat simula. Ang karugtong nito ay masayang hangganan. Matamis na ngiti ang aking ilalaan sa bawat simula. Ang karugtong nito ay masayang hangganan. Ang ganap na bukas ang sa atin naghihintay. Ang kaluluwang sumanib sa kapwa Pilipina para lutusin ang kanyang kamatayan. Si Teresita Basa ay sinilang sa Pilipinas noong 1929. Nagtrabaho bilang respiratory therapist sa Elswater Hospital sa Chicago, Illinois. Noong February 1977, 3 dekada ang nakaraan, nagkasunog sa kanyang tinitirang bahay. Pagsaklolo ng mga bombero ay tumambad sa kanila ang hubad na katawan ni Tessie, may saksak ng kutsilyo sa dibdib, nakabalot ng kumot. Patay na siya. Nasunog. Tunguhan ang investigasyon ng mga pulis dahil hindi nakitaan ng katibayan ng lahat ng pinaghinalaang may salak. Ngunit hindi pumayag ang biktima na walang managot sa krimen. Siya mismo ang kumilos para malutas ang kaso ng pagpatay sa kanya. Makalipas ang ilang buwan na siya ay mailibing. Ang isang katrabaho sa ospital ni Tessie na si Remy Chua ay nakaranas ng kasindak-sindak na pangyayari. Pilipina rin si Remy pero hindi niya kaibigan si Tessie. Kakilala lang sa ospital. Bihira silang magkita dahil magkaiba naman sila ng shift. Ngunit tuwing matutulog si Remy, lumilitaw sa kanyang panaginip ang anino. At nakikilala niya kalaunan. Iyon si Tessie. Nagmamakaawa, natulungan siya at nakikiusap na magtungo sa mga pulis si Remy para ilahad ang buong pangyayari sa krimeng naganap. Naikwento ni Remy ang paulit-ulit na panaginip sa kanyang asawang si Jose Chua, pero hindi naniniwala si Jose at binabaliwala ang lahat. Hanggang binabagabag na ng kanyang konsensya si Remy at hindi na nakakatulog. Ang kasunod kasi niyang napapanaginipan, anino ng lalaki na nagtatago sa likod ng nagmamakaawang si Tessie. Naawa na rin si Jose, kaya nagpunta sila sa mga pulis para ikwento ang pangyayari. Sa pakikipag-usap ng mag-asawa sa police officer na si Joe Statula, napansin ng pulis na takot si Remy. Ipinaliwanag ni Jose sa pulis kung bakit sila napilitang magsumbong. Ayon sa lalaki, ang tunay na dahilan kung bakit siya napilitang mag-report ay hindi lamang dahil sa panaginip na paulit-ulit. Ang kasindak-sindak na naganap ay nahalaman ng pulis. Isang gabi, halos himatayin sa takot si Remy
Ayaw na niyang matulog at nagpunta siya sa kanilang sala. Nagdadabog siya. Sinundan siya ni Jose. Inaalam kung ano ang problema. Bigla itong sumagot sa salitang Tagalog na ibang-iba ang boses. Hindi boses ni Remy. At ang sabi, ako si Teresita Basa. Pinatay ako ni Alan Showery. Nagulantang si Jose bakit nagiba ang boses ni Remy. Nang mahimasmasan si Remy at nagbalik sa normal ang itsura at normal ang boses, hindi niya alam kung anong nangyari at hindi niya alam kung anong gagawin. 2 ulit pang naganap ang pagsanib ng kaluluwa ni Tessie kay Remy at iisa ang sinasabi, siya'y pinatay ni Alan Showery. Napilitan ng mag-asawa na ikwento ito sa pulis. Inalam ni Detective Statula kung may detalye bang ibinigay ang maiwagang boses na sumanib kay Remy. Ang sabi ni Jose, may 2 alahas na ninakaw si Alan bago ito nagsunog ng bahay noon. Isang pearl cocktail ring at isang jade pendant. Ayon sa boses, iniregalo ni Alan sa kanyang nobya ang mga ninakaw na alahas. Nagsiyasat ang pulis kung sino si Alan Showery at natuklasan sa record na ito'y dating may kaso na ng rape at naging katrabaho pala ni Tessie sa ospital. Inimbestigahan ni Detective Statula si Showery. Tumanggi ito sa krimen. Sinabi niya na inayos lang niya ang sirang telebisyon ni Tessie ng gabi na matagpuan itong batay. Ngunit nung umalis daw siya ay buhay pa naman ito at wala siyang kinalaman sa krimen. Ang sumunod na kinausap ng detective ay ang girlfriend ni Showery at ito'y umamin na may iniregalo sa kanya si Alan na isang pearl cocktail ring at isang jade pendant. Ipinakita ni Statula ang mga alahas sa mga kamag-anak ni Tessie at nakumpirma na yon ng alahas ng biktima. Nang balikan ni Statula si Showery, wala na itong nagawa at umamin sa krimen. Isa ito sa kasong nahawakan ng otoridad na hindi may paliwanag kung paanong ang boses ng biktima ang nagturo sa salarin. May mga haka-haka na baka nakita ni Remy ang pangyayari. Ngunit wala namang motibo para itago niya ang krimen kung totoo man. Kaya ang mga paranormal experts na nag-aaral sa kasong ito ay kumbinsido. Totoong kaluluwa ni Tessie ang kumilos para malutas ang karumal-dumal na krimen na kanyang sinapit. Nais niyang makatawid na sa kabilang buhay kaysa patuloy lamang na maging kaluluwang gala. Kaya hindi dapat binabaliwala ang pagpaparamdam ng mga namayapa. Gaya ng mga balitang nagpaparamdam ang ilang biktima ng krimen sa kasalukuyan nating panahon. Ibibigay mo na Dea ang ulat sa siyensya. Merong reverse evolution experiment ang mga siyentipiko na tagumpay. Tungkol ito sa pagpapatubo nila ng paa ng dinosaur sa isang manok. Kahit daw kasi mukhang mabait ang mga manok sa panlabas na anyo ay may mga genetic components sila sa loob ng katawan na galing pa rin sa ninuno nilang dinosaurs at carnivorous reptiles. Kaya ba talagang gawing dinosaur ang manok sa panahon natin? Ang sagot ng mga siyentipiko ay ng scientist mula sa University of Chile at nalikha nila ang modern bird with the leg bone of a dinosaur. Sabi ng biologist na si Alexander Vargas, natuklasan na nila ang dinosaur bird transition. Sa susunod naman ay buong manok ang susubukan nilang gawin na munting dinosaur.
Samantala, nakuna ni John MacDonald na taga Scotland ang isang flying saucer na ang mga ilaw ay katulad ng UFO sa movie na Close Encounters of the Third Kind ni Steven Spielberg. Nagmamaneho noong February 28, 2016 si John sa isang rural area ng Perthshire nang makarinig siya ng kakaibang tunog mula sa ibabaw ng kanyang kotse. Pagtingala niya ay nakita niya ang isang malaking UFO na marami ang kumukutitap na ilaw. Kinuha niya ang kanyang camera at kinuna ng object. Mabilis daw na tumalilis ang UFO at hindi niya akalaing makukunan niya ito. Silipin mamaya sa facebook.com/kasindak. Kung sikat ang Area 51 sa Amerika na sinasabing may secret laboratories at pinaglagyan ng isang alien at ng mga UFO, may bagong natuklasan daw ang Google na magpapatunay na may ibang secret laboratory ang United States. Ito ay nasa Yucca Flat na hawak daw ng National Nuclear Security Administration. Bahagi raw ito ng facility ng Nevada National Security at dito sinusubukan ng Amerika ang mga aircraft na bago para sa kanilang counter-terrorism techniques. 20 kilometro lang ang layo nito sa Area 51 at dati itong nuclear testing ground. Ang pinalilipad nila sa lugar na ito ay Predator and Reaper reconnaissance drones. Nakuna nito ng Google Earth sa pamamagitan ng satellite imagery. Maaaring sinadya raw naman itong ilitaw ng United States para ipanakot sa China sakaling magkagera sila. Kasi mismong spokesman ng NASA na si Darwin Morgan ay umamin na ang lugar ay controlled airspace that gives us opportunities to test various types of platforms. Samantala may tao nang narinig o nakarinig na ng kulay sa pamamagitan ng kakaibang antena na gamit niya. Ibinaon ni Neil Harbison ang isang antena sa kanyang bungo at nako-convert ng device niya ang kulay sa tunog, kaya kahit na hindi nakikita ay nalalaman niya ang kulay. Sa loob ng 3 taong pag-aaral ay alam na ni Neil kung ano ang tunog ng mga kulay. Isang advocate ng transhumanism movement si Neil na naniniwalang kaya nang i-upgrade ang human body gamit ang teknolohiya. Sa susunod ay gagawa raw siya ng device na sa tunog pa lang ay alam na ng tao ang lasa ng kakainin. Nitong nakaraang linggo ay nag-post ako sa Facebook page natin kung may nagnanais ba na talakayin ko ang tungkol sa automated election at ang panganib na ibinibigay nito at ibibigay pa sa buhay ng susunod nating henerasyon. May isang kasindakan na nagsabing huwag na lang kasi wala namang mangyayari kahit lumabas ang totoo. May isang kasindakan din na si Neil Sario na nagsabing baka ikapahamak ko ito. Tama ka, Neil, maaaring mapahamak nga ako. Ang lahat na nagparamdam na kulang-kulang sa 100 naman ay nagsasabi at nagkakaisa. Tamang panahon ito, sabi nila, para isiwalat ang totoo sa automated election natin. Kaya bahala na. Susundan ko ang isinulat ni Dr. Rene Azurin. Hindi ko po lalatin ang bawat pahina kasi ang mga panulat niyang ito ay galing sa lingguhang kolum na inipon niya ng mahabang panahon kaya paulit-ulit ang ilang bahagi. Pero pipilitin ko pong linawin ang buod ng kanyang kaisipan at kalooban. Sumasakit na po kasi ang dibdib ng inyong lingkod at lumalala na ang aking bertigo dahil sa walang patid na balitaktakan kung bakit palpak daw ang COMELEC sa mga dapat na paghahanda sa bawat parating na eleksyon.
Bakit po ba masakit sa dibdib at nakakahilo ang isyong ito? Sapagkat ang katotohanan ay hindi pa nalalaman ng higit na nakaraming Pilipino. Katotohanan na ang magiging kapalaran natin ay kasindak-sindak talaga dahil sa hindi sila palpak kundi sinasadyang pumalpak. Hindi namin ito imbento. Babalikan natin ang mga nakaraang kalokohan sa ating eleksyon na ginamitan ng electronic counting o kilala ninyo noon sa tawag na PCOS machines. Ang aklat ni Dr. Rene Azurin ay Hacking Our Democracy, The Conspiracy to Electronically Control Philippine Elections. Si Dr. Azurin ay may adhikaing mapanatili ang demokratikong halalan sa bansa natin na hindi madadaya at magagamit ninuman para lamang sa pansarili nilang kapakanan. Ang bawat kabanating ating sususugan ay dapat po ninyong pakinggan, pakaalalahanin at pag-isipan para tiyak na hindi tayo naliligaw sa usapan. Maraming terminolohiyang gagamitin na hindi karaniwan kaya sundan po ninyo. Pero kung ayaw ninyong maging kasindak-sindak ang kalagayan ng inyong magiging mga anak at apo, ito nga ang tamang panahon para mamulat tayo at baka sakaling may magawa tayo sa kinabukasan nila. Ito rin po ang maliit na paraan ni Benji Felipe para makatulong sa kanyang bayan. Maaari din namang dahil sa kapangahasan na ito, mapahamak nga ako. Pero ano ang silbi ng programang pinakikinggan ng maraming kabataan kung wala namang sustansyang ibibigay at magiging duwag sa pagsisiwalat ng ating nalalaman? Hindi kami takot sa multo, pero natatakot kami sa lihim na kamay na gumagapang mula noon hanggang ngayon para paglaruan at hawakan ang buhay ng ating bansa at ng bawat Pilipino. Ano ang sinabi ni Augusto Lagman, IT pioneer sa Pilipinas, ukol sa aklat ni Dr. Azurin? Sabi ni Mr. Lagman, lahat ng Pilipinong nagmamahal ng tunay sa kanyang bayan ay dapat magbasa ng aklat na ito. Si Mr. Gas Lagman po ay pinatalsik sa COMELEC sa tulong ng Commission on Appointments dahil isa siya sa tumututol sa mga bawal at tiwaling pagkilos ng COMELEC ukol sa automated elections noon pa mang 2010 elections. Sa unang bahagi pa lang ng aklat ni Dr. Azurin ay sinabi niya agad na ang automated election ay higit na mapanganib kaysa manual election. Dahil sa dating gayaang dagdag bawas, maraming tao ang sangkot para ito maipatupad. Sa automated elections, naging wholesale na ang dagdag bawas. 2 tao lang ang magkakasabwat sa pandaraya. Magagawa nila ang resultang nais lumabas. Ang isa ay may kinalalaman sa computer programming at ang isa ay election official o kinatawan ng COMELEC na kikilos bilang insider para makahawak ng machine o yung hardware at memory devices o yung softwares. Ito lang po ang katapat sa dagdag bawas sa ngayon. Pwede rin ma-hack ang automated election system sa labas ng voting precincts kung may sapat na panahon ng hacker na may kasabwat pa rin sa loob. Alam po ninyo, bago naganap ang May 2010 elections na si Pinoy ang nagwagi, ipinaliwanag ng COMELEC sa mamamayan ang mga pinangako nilang ilalagay na safety features para may safeguard ang proseso ng halalan na naging automated na. Sundan ninyo, ang software code ay sa central bank ilalagak para wala raw makahawak na ibang tao at hindi mapasukan ng kalokohan. Take note, hindi ito dapat mahawakan ng ibang tao. Sa araw ng eleksyon, ang code na ito ay ipapasok sa non-rewritable memory card. At ang memory card ang siyang ipapasok naman sa machine sa bawat presintong pagbobotohan. Bakit non-rewritable ang memory card? Para kung may makikialam, hindi mapapalitan, hindi magagalaw. Pero may ibang memory card bang nagamit? Darating tayo sa puntong ito sa ating pagtalakay. Ang mga machine dapat ay may digital keys, susi, na hindi dapat mabubuksan ninuman, at ang mga balota ay may barcodes para hindi mapeke ng mga mandaraya. Pag bumibili tayo
ng mga produkto na nakapakete may barcode. Ganon din dapat ang ating balota. Kapag tapos na ang halalan, mayroong digital signatures. Mahalaga ito, tandaan nyo. Yung digital signatures ang pinakatanod, pinakabantay para kahit na dumaan sa transmission, pag nagtatransmit ng mga boto, tiyak na secured ang data mula sa pinanggalingang presinto. Tandaan ninyo, ang digital signature na ito ay naging controversial. May ultraviolet sensor ang mga balota para madidetect kung ito ay peke, kung gawa-gawa lang ng kung sino mang politiko o tunay. Ang gandang pakinggan, hindi po ba? Parang ang linis ng halalan. Oo, credible ang eleksyon kung ang software code ay central bank lang talaga ang pinayagang humawak. Kung ang memory card ba ay tunay na non-rewritable. Kung ang counting machines ba ay talagang secured ang digital keys at nahawakan ng central bank lang, hindi na kung sino-sino. Kung ang mga balota ba ay totoong may barcode. Kung ang digital signatures ba ng machines ay gumagana para yung transmission ng boto ay genuine. At kung gumana ba ang ultraviolet detector para sa mga pekeng balota na dapat hindi nabilang. Ni isa sa safety features na ito ay hindi dapat mawala. Dahil hindi lang sinasabi ng batas, kundi common sense. Ayaw natin na may mandaya at ayaw nating madaya tayo. Pero sabi ni Dr. Azurin, ang daming hindi ginawa para sana protektahan ang ating halalan. Dati, ang ebidensya ng dayaan ay napalilitaw natin kasi ang boto natin sa barangay hall, sa eskwelahan o sa presinto dadalhin sa provincial canvassing. Ito ay physical na papel, binubuntutan at binabantayan ng poll watchers ng mga partido. Kaya ang ballot switching noon, napakahirap gawin eh. Kung hindi susuhulan mo lahat ng nakatingin na tao, papatayin mo lahat ng mga tao nakatingin para makuha mo yung mga physical na papel at palitan mo ng gusto mong botong lumabas. Ngayon, walang sinumang nakatingin sa switching of votes o sa program votes kasi wala namang nakikitang anuman ang mga poll watchers. Maliit lang na card, hindi mo alam kung napalitan na at wala kang naiintindihan kung paano binabasa ng machine o kung binabasa talaga. Kung merong nag-alter ng software code para mabuksan nila ang programa, mariritoke ang resulta. Kung halimbawa man, pagpalagay na natin na walang nakalusot sa central bank at hindi nagalaw ang software, merong kasunod na ginagawa ang mauhusay sa technology. May kasabot lang na isang taga-provincial canvassing pwede nang ibahin ang resulta ng bilangan. Merong isang prinsipal na umamin sa isang guro na na-interview namin noong 2013 elections na assign siya sa provincial canvassing. Nilatagan sila ng kung sino mang politiko ng masasarap na pagkain, mamahalin yung catering. Pero doon sa canvassing hall, meron 2 kwarto. Yung isang kwarto nilagyan ng karaoke. Kumanta lang sila ng kumantaron. Sa kabilang kwarto, mag-isa lang na nag-ooperate ng memory cards ang isang IT expert. May libre pang pagkain, may libre pang videoke. At dahil wala naman silang kaalam-alam kung ano ang ginagawa ng IT, hindi talaga nila malalaman kung may nire-retoke bukod sa hindi naman nila nakikita dahil hinati nga sila eh. Pero ang totoo, sabi niya, lahat naman sila tumanggap ng malaking halaga ng pera. Sinabi sa amin yung presyo kung magkano bawat isa sa kanila. Basta kung ano man ang printout na lalabas, galing dun sa IT, pipirmahan lang nila. Dahil sila yung official na canvassers. Yun ang naging official na document na dinala sa COMELEC. Mabuti naman, umamin siya sa isang guro at sa mga piling-piling kaibigan bago siya napatay. No? Pero yung pagbaril po sa kanya ay wala namang kinalaman sa eleksyon. Meron lang halitan sa negosyo sa pamilya nila. Sabi ni Dr. Azurin, kapag may access na ang IT sa isang memory device at sa machine, libre na itong gumawa ng kahit na anong magic sa resulta ng halalan. Ano man daw ang ebidensya ng dagdag bawas na gagawin ng hacker, mawawala ng trace. Walang trace. Kasi kapag na-transmit na raw
ang resulta, automatic na nabubura yung altered code na likha ng hacker. Ganun sila katatalino, ganun sila kahuhusay. Ang alteration nito ay madaling gawin kapag may kasabwat na insider yung hacker. Kasi hindi na nila huhulaan kung ano yung i-decode nila na data. Ang masakit, nung May 2010 elections, ang electronic key para sa digital signatures ay pinahawakan sa ilang opisyal ng Smartmatic. Balikan natin ha. Ang digital signature ang pinakatanod sa machine para walang access ang sino man. Ibinigay sa mga taga Smartmatic. So dumami nga lang may access. Dahil ipinagkaloob ng COMELEC sa Smartmatic ang digital key, sila ang pinakamakapangyarihang mga tao noon na gumawa ng anumang uri ng resulta na gusto nilang mangyari sa 2010 elections. Pero walang makakaalam kung ano ang kalokohang ginawa nila. Kasi sa bandang uli, nagpasya ang Smartmatic na i-disable ang digital signing of election returns. Posibleng dahil tinatago nila ang kanilang kalokohan. At malalaman natin ang tinatagong ito sa bandang dulo po ng usapan natin ito. Kaya noon, walang makapagreklamo na mayroong konkretong ebidensya kasi walang mapagbabatayan sa dayaan noong 2010. Tingnan nyo, nagsampa ng kaso si dating Mayor Lito Atienza kay dating Mayor Fred Lin dahil advance ng 1 day ang nakalista sa resibo ng halalan sa Manila. Paano mangyayari na ang halalan bukas ngayon may resulta na? Pero hanggang doon lang ang nakita lang ebidensya. Kung kakilala siguro ni Mayor Atienza si Dr. Osrin, baka nalaman nila kung paano minamagic ang PICOS na ginamit. Naaalala po ba ninyo, mayroong 65 PICOS machines na natuntun sa isang pribadong bahay sa Antipolo noon at kung may memory card doon na dinoktor, walang digital signature na tanod para ibulgar kung ginamit ang mga memory card. Kung ang memory card mula doon pinasok sa ilang machines, walang bakas ng lokohan. Ang magic nila, nabilang. Ba't kaya sa Antipolo tinawag ang machine? Kailangan natin mag 1+1. Sino ang pamilya o taong napakalakas ng impluensya sa dalawang nagdaang administrasyon? Ang pamilyang ito'y taga Antipolo. Siguro kilala nyo na. Sa kabilang banda, bakit nagpasyang Smartmatic na i-disabled ang isang security measure na mahigpit na ipinag-uutos ng ating batas na huwag aalisin? Nagbayad tayo ng 7.2 billion pesos. 7.2 billion pesos para labagin lang nila at bastusin ang ating halalan. Malalaman natin kung bakit pati si Congressman Teddy Boy Locsin ay minura yung Cesar Flores na kumakatawan ng Smartmatic. May kinalaman ito sa kalokohang ito. Sabi ni Dr. Osorin, dalawa ang rason kung bakit walang politikong nagrereklamo sa mga ganitong kalokohan ng Smartmatic. Una, baka mangmang talaga sila sa technology. Hindi nila alam na niloloko sila. Ikalawa, baka takot sila sa COMELEC. Kasi po, ang COMELEC ang number 1 supporter ng Smartmatic. Eh kung mapag-iinitan ka ng COMELEC, delikado ka kung politiko ka. Hindi nakatiis si Gus Lagman na pioneer ng information technology sa Pilipinas at napakalawak na ng kanyang karanasan sa electronic tallying system kasi hinawakan niya yung NAMFREL mula pa noong 1984. Sabi ni Gus, sa manual counting, isang balota lang ang kailangan para yung pangalan ng lahat ng kandidato. Sa automated elections, bawat balota isusubo sa machines at ito ay 1,630 versions ng printed ballots. Kaya sa bawat pangalang mali o misplaced na pangalan, libo agad ang maling boto na magkakaapekto sa kandidato. Ang isa pang punto ni Lagman, kapag ang balota na dapat ay para, halimbawa sa Batangas, nadala sa Bicol, lahat ng mga taga Bicol hindi makakaboto kasi isusuka lang ng isusuka ng machine ang mga balota. Naaalala rin ba ninyo na pinarecall ng COMELEC ang palpak na memory cards ng Smartmatic na umabot sa 76,000. 76,000 memory card binawi. Eh kung ganun pala, 4,000 lang ang gumana. At 4,000 lang ang pwedeng matawag na authentic yung resulta.
80,000 machines ang ginamit noong May 9, 2010 elections. Kaya napakaraming nabwisit na botante kasi walang tamang preparasyon. Yung mga guro hindi idinaan sa technical preparations, ang mga botante hindi binigyan ng sapat na information drive kung paano ang automated elections. At nakakatiyak po ba tayo? Nasa 80,000 na mga inupahang IT noon, wala ni isang nakausap, nakasabwat na bayaran ng sinumang politiko. Hanggang ngayon, ayaw magprepara ng tunay na preparasyon ang COMELEC. Malalaman natin sa mga susunod na pagtalakay, ba't ayaw talaga nilang magprepara? At dahil po miyembro si Gus Lagman ng transparentelections.org, noong 29 pa lang, nagmungkahi na siya sa COMELEC na dapat open election system ang isagawa para hindi pumalpak ang halalan at magkaroon ng transparency at credibility. Ano po ba ang open election system? Simple lang ito eh. Ang botante ay boboto ng manual para tiyak nila na nakaboto sila o tiyak na makakaboto sila. Walang machine na kumukontra eh. Pero automated ang canvassing para mabilis ang bilangan. Yun yung open election system. Ngayon, babasa nyo sa mga dyaryo, napapakinggan sa radyo, napapanood sa TV, pinagtatalunan ng marami. Bakit daw iginigit ni Senator Dick Gordon na iutos na ng Supreme Court sa COMELEC na ipatupad ang Voters Verified Paper Audit Trail. Ito yung tinatawag nga na resibo sa pagboto. Wala naman hong dapat pagtatalo dahil ito ang sinasabi ng batas para matiyak ng botante na nabasa ng machine ang kanyang ibinoto. At least nabasa. No? Kung maa-alter ang memory card, siguro, hindi mabibilang yung boto niya. Pero kung hindi naman maa-alter, mabibilang ang boto niya. Ang unang hakbang, sigurado lang na nakaboto ka. Ang open election system, isang araw lang, makikita na yung resulta. At ang resulta ay credible sa mata ng tao. Kasi manual yung pagboto nila eh. Tapos may election returns na physical na nakikita ng poll watchers. Ito nga yung pwedeng pagbatayan kung may mali sa bilangan. Pero tahasang tinutulan ng COMELEC ang mungkahi ni Lagman. Kaya may mga nagtatanong, totoo bang si ERAP talaga dapat ang nagwagi noong May 2010 at hindi si Pinoy? Sino ang makakasagot nito? Binura ng Smartmatic ang lahat ng ebidensya sa botohang yon. Sa susunod na linggo, tatalakayin natin ng malaliman papaano po ba na ma-magic ang electronic dagdag bawas na bunga ng automated elections natin. Abangan nyo at napakarami nyong malalaman sa paksayang ito. Sa nais magnegosyo sa tamang paraan lumugar, mag-text sa 0920-903-0601. Kukontakin po kayo ni Benedict Agabao. Ito yung Royal Business Club. Marami ang hindi natakot sumubok, kaya asensado na sila. Huwag kayong matras kung gusto nyong manlad. Si Ginoong Oji Puhida na taga Del Monte, Bulacan ay nakikinig palagi. Maraming salamat, Mr. Puhida. At ibibigay muna namin ng sagot sa ilang tanong tungkol sa panaginip at kababalaghan. Meron daw picture na pinadala sa iyo na pugot na ulo ng pare. Si Glenn Lucas de Vera Jr. Sa San Pedro Church, Laguna daw galing ito. Hindi ko alam kung paanong i-describe, nakakasindak. No? Pero pakita lang natin sa ating mga audience kung ito ba ay totoo o kung ano man ito. Tira hindi naman nakikita ng lalaki, no?
na sa harapan niya pala may pugot na. Pero ipapakita ko na lang sa mga tagapakinig natin sa pamamagitan ng ating Facebook page para kayo po ang humusga. May tanong si Kyrix Bryce Singson. Napanaginipan ko ang vanilla extract na pag-aralan ko sa totoong buhay ang paggawa ng ice cream. Masyadong advanced. Kahit hindi ko maunawaan kung minsan ang panaginip ko. Salamat sa pagbasa. Anong ibig sabihin nun? Well, yung panaginip mo may kinalaman sa pagiging bukas mo sa bagong oportunidad at yung pagiging inosente mo magdadala pala sa'yo sa hinahanap mong tagumpay. Sabi ni Goodwin Michael Oblianda, alit, linggo-linggo ako nakikinig sa inyo. Pwede bang itapik niyo yung sikreto sa likod ng pagkamatay ni Michael Jackson? Marami ako napapanood sa YouTube na nagpapatunay na pineke daw ang pagkamatay ni Michael Jackson at siya pa raw ay buhay at nagtatagulang. Hindi po. Patay na po siya. Huwag kayong maniwala na buhay siya. Patay na po siya. Nakulong na nga po yung doktor nagbigay sa kanya ng gamot dahil na-overdose siya. So, hindi naman sila magkukulong ng tao kung peke yung kamatayan ng namatay, hindi ba? Si Andrea San Jose, Ate Dea, pwede po bang magtanong tungkol sa panaginip ko? Sa isang bangin, nalaglag po ang nanay ko. Tapos nalaman ko kinabukasan namatay na po yung lolo ko, at salamat po. Pakisagot. Andrea, yung panaginip mo ay may kaugnayan sa isang problema o isyong kinakaharap, marahil lang yung ina. Kaya ang tanong ko, baka nga coincidence lang, Chonks, no, yung pagkamatay ng lolo, not unless, for example, may sakit yung lolo, kaya kinabukasan, namatay. Na wala namang connection Walang talaga. connection. Sabi ni Delphin Bacamante, matagal na akong tagapakinig ng kasindak-sindak. Pwede bang talakay niyo ang paano makontrol ang paggamit ng third eye? Salamat. Bubuksan muna ito bago kontrolin. Pero kung gagamitin naman sa hindi pagpapalago ng spiritual na pamumuhay, marami na kaming kakilala na pahamak lang po. Marami na kaming kakilala na umayaw na. Wala nang magawa, nabuksan na So, mag-ingat po sa binubuksan lang to sa bansang India para palawakin ang pakikipag-ugnayan sa kanilang Diyos. Sabi ni Totoy Abila, anong sinyalis ito? Naririnig ko yung boses ng tao kahit malayo ako. Sana masagot yung katanungan ko at mabigyan ng lunas. Kapag nagsasalita rin po ako, dinig nyo ako at basta parang kahit malayo daw may narinig siyang boses. Magpatingin po kayo, Totoy, sa doktor kasi merong mga medical condition na may tao may naririnig na boses, no? Masasagot ng mga dalubasang doktor kung bakit parang ganito ang inyong nararanasan, Mang Totoy. Si John Louis Gaper, ask ko lang po kung bakit ganito yung aking nararanasan tuwing nagme-meditate ako. Parang bumabalik ko yung aking ulo at parang umiikot yung ulo ko. Parang gumigewang, no? Tapos may nakita akong maliwanag na pintuan na puno ng puno yung paligid at hinihigop ako at nakakakita rin po ako ng mga puting bilog na parang nag-chain reaction. Gising po ako at hindi ako nananaginip. More power sa inyong programa and God bless all. Kung naalala ninyo yung mga tinalakay natin kung paano ang mga karanasan ng mga marurunong mag-meditate para mabuksan ng third eye. Ganyan ang simula, yung pagbubukas ng third eye. Huwag ka magpapanik para makapasok ka sa pintuang maliwanag. Huwag ka magpanik. Mamaya marami pang tanong na sasagutin tayo pero bibigay ko muna sa inyo ang horoscope sa linggong ito. Day horoscope. Narito na po ang horoscope para sa linggong ito sa Aries, March 21 hanggang April 19. Matuto sa karanasan at sa mga taong nakakasalamuha. Ang pagbabakasyon ay mainam sa linggong ito upang mahanap ang tagumpay. May makukuhang aral sa kamalian ng iba. Mag-focus sa pagdidisenyo ng bahay. Taurus, April 20 hanggang May 20. Gawin ang makakaya at huwag dededmahin ang sinumang may pakialam sa iyo. Maglaan ng oras kasama ang kapareha upang mas yumabong pa ang samahan. Isang oportunidad ang mag-uugnay sa iyo at sa isang nakaraan. Huwag hayaang maisahan ng kapwa dahil sa pagiging uto-uto. Baguhin ang nakasanayan. Gemini, May 21 hanggang June 20. Ang pagharap sa isyu na emosyonal ay walang maidudulot na tama. Iwasan mo nang sumama ang loob upang maresolba agad
ang isang alitan. Mangalap muna ng tamang impormasyon bago makipagsosyo sa kaibigan o katrabaho. Huwag abusuhin ang sarili dahil lamang sa trabaho. Ang pag-ibig ay lubos ng kapangyarihan upang masaklaw ang puso ni numan. Cancer, June 21 hanggang July 22. Subukan ang mga bago at makipagtalastasan sa mga taong may iba't ibang opinyon sa ibang bagay. Isang emosyonal na harapan ang magaganap, kaya magtimpi muna at huwag padalos-dalos sa desisyon. Ilabas ang saloobin ng tama ang argumento. Isang pabuyang matatanggap kung magpapakabuti sa nakararami. Leo, July 23 hanggang August 22. Kung nais magkaroon ng pagbabago, huwag ilantad sa publiko ang nagagawa. Maging payak sa pamumuhay at pigilang gumastos. Ang isang tahimik na proseso sa paghahanap ng tagumpay ay magiging kaaya-aya. Mag-ehersisyo at gawin itong hakbang para maging malusog. Virgo, August 23 hanggang September 22, iwasan muna ang mga taong magpapabigat lamang sa iyong damdamin. Mag-effort sa paghahanap ng taong may pakinabang at may halaga sa proyektong kinabibilangan. Isiping mabuti ang papasuking sitwasyon. Kung negatibong epekto sa iba ng desisyon, ipagpaliban muna at humanap ng ibang solusyon. Magtipid sa paglulustay ng salapi. Libra, September 23 hanggang October 22. Prioridad ang pakikipag-partner at pag-invest sa linggong ito. Ito na ang tamang oras para makapagsimula. Huwag nang hintaying masaktan kang muli para matauhan. Isaalang-alang ang kalusugan, lalo na't puno ka ng stress at problema. Scorpio, October 23 hanggang November 21. Huwag malungkot kung nitong mga nagdaang araw ay hindi ka nasasamahan ng mga kaibigan. May kanya-kanya rin silang pinagdaraanan. Samantalahin ang pagkakataong ito upang masanay kang kumilos ng mag-isa. Sagittarius, November 22 hanggang December 21. Magiging emosyonal ka sa pagharap sa isang sitwasyon. Maraming bagay ang bumabagabag sa iyo kung kaya mainam na may pagsabihan kang mapagkakatiwalaang tao. Pakatanda ang hindi mo malulutas ang isang problema kung hindi ka magkakaroon ng paninindigan. Capricorn, December 22 hanggang January 19. Magsimula muli sa simpleng proyekto at humanap ng mga taong tutulong upang lumago ito. Huwag hayaang makaapekto o magpaapekto sa nakaraan. Bigyang halaga ang mga taong nagmamahal sa iyo ng tapat. Panahon na rin para matuto ka ng bagong kaalaman na magagamit mo para naman sa pakinabang ng iba. Aquarius, January 20 hanggang February 18. Dodoblihin ang pasensya. Anumang inis mo sa isang sitwasyon, piliting maging mahinahon dahil tiyak na ikaw ay may makakabanggang tao. Ibaling sa ibang bagay ang galit. Pisces, February 19 hanggang March 20. Maging inspirasyon sa iba. Ang iyong maigting na paninindigan ay magiging magandang halimbawa para sa iba. Bukod dito, marami ka pang talentong itinatago at huwag mag-alinlangang ipakita ito. Sa naisundan ng aming horoscope, kasindak po sa Facebook. Hanapin po ninyo, kasindak sa Facebook. Mamaya rin, pagkatapos ng pagsagot pa natin sa ilang mga tanong tungkol sa panaginip at kababalaghan, may huling awit na ibibigay sa atin live ang bandang Plitora. May tanong muna, Dea, isa sa ating tagapakinig, si Nef Acusia Rizantes. Anong ibig sabihin kapag natatanggal yung ngipin sa panaginip? Madalas kong napapanaginip pa kasi natatanggal ang ngipin ko eh. Nef, ibig sabihin na mawalan ka ng self-confidence at madalas kang mabugnot sa mga nangyaring hindi maganda sa iyo. Sabi ni Mark Louis Blanco, gusto kong ikwento yung nangyari sa akin. Nagising ako isang umaga. Pagbangon ko sa higaan, gusto kong matulog, ginawa ko, pumikit ulit ako. Ilang minuto lang may naramdaman ako na parang may gumagalaw. Parang napaparalisa na yung katawan ko. Pero parang yung kaluluwa ko pumapalag, parang sumisigaw ako. Tanil bigla na kulay puti. Pagkatapos ang ingay ng sound, yung naririnig ko na rin yung parang heartbeat ko. May monitor, parang nasa ospital.
parang hinihila yung kaluluwa ko na para may mga sundalo na maraming pinapatay, para mga Japanese soldier. Hirap na hirap akong huminga. Ang sabi ng mama ko, hindi naman daw ako sumisigaw. Hinatak ako ng puting ilaw pagkatapos hindi ko maintindihan kung ano yun. Huwag kang mag-alala. Isang panaginip lang na totoong-totoo sa iyong pakiramdam at walang masamang epekto dahil buhay ka pa nga at nakapag-text ka pa sa amin. Sa susunod, Louie, pag mayroong mga ganitong mga panaginip, ang unang gagawin ng tao huwag magpanik para swabe lang yung nangyayari at hindi maapektuhan ng puso. Munti ka nang mabangungot dun eh. Naririnig mo na yung heartbeat mo kasi nagpanik ka. Natutunan ko na po na pag mayroon akong kakaibang panaginip ngayon, di na po ako nagpapanik. Sinasakyan ko na parang semi-lucid dreaming na nangyari sa akin. Yung nakokontrol ko na ng konti mga panaginip ko ngayon. Ang problema, dahil palagi akong pagod, maraming panaginip ang hindi ko na namamalayang dumaraan. Pero pag hindi ako pagod at nananaginip ako, nakokontrol ko na rin eh. Hindi ko nga lang tinutuloy kasi siguro hindi naman ako talaga nagnanais na kontrolin talaga. Pero pag gusto ko na, kaya ko na po. So, ganun lang, huwag magpanik. Sabi ni Jenna Albis, meron daw siyang tanong, meron malaking gate, natanaw ko yung farm, may dalawang lalaki na nagtatanim. Lumapit yung isang lalaki, nakatingin lang, biglang naging ibon at kinuha ako. Nag-form ng isang puting ibon. Nagtago ako sa likod ng puno para huwag makita, nagising ako. Ano ang ipinahihiwatig nyon, sabi ni Jenna Day. Yung panaginip mo, Jenna, ibig sabihin handa ka na sa tinatawag na growth. May isang aspeto kasi sa iyong sarili na kailangan mo nang magamit dahil posibleng makatulong nga ito sa iyong pag-unlad. At happy listening muna kay Philip Joshua Winsertine. Hi, Philip. Si Isabella Magpuyo, na naginip po yung boyfriend ko na nakita niya yung best friend niya. Kaso matagal na po patay yun, no? Tapos sabi po sa kanya, buhay daw siya. At iba daw po yun nasa kabaong, hindi raw po yung best friend kundi saging. Pwede po ba pakibati po buong kamag-anak ko po nakikinig sa inyo, Warling, Nene, Isabel, Wendy, Chen, Bembem, at sa boyfriend ko na si Ruel Soner, taga-Tagig po kami. Happy listening din po sa Magpuyo family, Orgela family at Soner family. Hi, Soner family, Orgela family at Magpuyo, salamat po. Well, yung boyfriend mo, Isabela, no, yung panaginip niya, isang senyalis marahil na maging maingat dapat siya kapag nagkakamali, no? Suriindig mabuti kung bakit niya ba napapanaginipan yung best friend niya. Kung may karagdagang mensahe ba siyang naaalala dun sa panaginip niya, so dapat mag-message ka ulit sa amin, Isabela, kung ano iyon. Sabi ng isang nagngangalang Fearless Gian Carla, pwede po bang itapik niyo yung Japan's Tale of Horror, yung Akamanto. Lagyan ko nga ito ng marking para mabalikan natin to sa susunod na pagkakataon. Si Kyrie Dambaan, good evening kasindak-sindak. Ask ko lang po yung panaginip ko, nasa isang lugar ako na hindi ako pamilyar. Kumbaga po naliligaw lang ako at sa paglalakad ko may isang lalaking sumapak sa akin. Ang ginawa ko, gumanti ako sa kanya. Sinuntok ko rin siya. Pero bakit ganun, no? Sa bawat suntok ko parang mabigat at nahihirapan akong makakilos. Thank you and more power sa kasindak-sindak. Kyrie, kailangan mong i-workout yung pagiging childish mo o yung pagkakaroon mo ng tantrum sa waking life. Sinasabi kasi ng iyong subconscious mind na kailangan mong maghinay-hinay dun sa pagiging emotional mo, no? Kapag nag-react ka agad at maging logical ka dun sa iyong reasons. Sabi ni Reden Lagrama, Kuya Benji, kung maaari itapik niyo yung Man from Taured. More power, linggo-linggo ako nakikinig. Pakibati naman po ang Lagrama family. Alam nyo, natalaki na namin to sa abot ng aking makakakaya alalahanin ko. May isang lalaki na pumasok sa isang airport at ang dala-dala niyang passport ay galing siya sa Taured. Pero wala namang lugar na Taured. Tapos may dala siyang maleta. Pumasok siya sa hotel. Sa hotel na yon, hindi ko na masyadong maalala kung anong mga nangyari. Basta nakita siya ng ilang tao na naglaho. So, ang pinag-aralan nila, kung saan yung Taured na tinutukoy doon sa passport niya,
isang bansa ito sa atin na hindi Torrid ang pangalan. Hindi ko rin maalala kung saan sa Scandinavian pero lumalabas na siya ay isang tao from the future na bumalik sa panahon natin. Parang gano'n ang naging resulta ng kanilang investigasyon. Si G. Orlando Fuliedo. Good evening, kasindak-sindak. Matagal niyo na po akong listener, pati yung asawa ko. Since 2011 pa, no, naginip po ako kagabi na ikinasal daw po ako sa isang unano. Ikinukulong ako sa kanyang bahay dahil alam niya natatakas ako. Pinagsisigawan ko po sa panaginip ko na may asawa na ako. Nakatakas ako sa kanyang bahay at tinago ako ng mga kapitbahay namin. Habang nagtatago ako, saka naman dumating yung tunay kong asawa. Ano po kayang ibig sabihin nito? More power and God bless. G, nangangahulugang minamaliit ka ng mga tao sa iyong paligid, no? Ganun yung nararamdaman ng iyong subconscious mind, kaya ka nananaginip na may pinakasalang midget. Yung kasal kasi ay sumisimbolo din sa bagong kabanata ng iyong buhay o transformation na dapat mong gawin. Sabi ni Ray Mark Mortega, pakitapik si Vladimir Lenin. At pakibati si Danny Garol, nakikinig. Na relate po sa school dahil lagi po nakikinig sa kasindak-sindak. Ako, pasensya na po. Hindi naman kasi maganda pagka ang kasindak-sindak umaga natin pag-uusapan. Ano? Sabi ni Mark Cartagena, may nagparamdam na po ba sa inyo na nakikinig ng kasindak-sindak? Ano kaya ibig niya sabihin? Sinasabi ba niya na mayroon tayong listener na namatay na tapos nagparamdam? Ganun ba yan? Kapag napapakinggan ko kasi naalala ko ang symphony ni Gustav Mahler at Bruckner. Ano ba ang version ng Biblia ang alam ninyo? Ang dami po. Isa-isa na namin tong tinalakay, di ba? Sir Benji, naglalaro din ba kayo ng bullet chess at Game of the Generals at Salpakan? Naglalaro po ako pero hindi ko gusto maglaro ng hindi kaharap ng physical ang kalaban. Ayoko maglaro sa computer. Happy listening muna kay R.S. Rivera. Sabi ni Lloyd, good evening, Chonky Bench. Sana may topic po ninyo yung top 10 lost advanced technology. Lagyan natin ng marka kay Lloyd para mahanap natin sa susunod na pagkakataon. Si Angeline Kudiamat, tanong ko lang, pwede po bang maulit yung panaginip ng isang tao? Oo. Oo naman. Meron pa nga yung parang sequel Yung hindi mo na natuloy ngayon, bukas natutuloy kahit hindi mo Progressive dream yung sinasadya. tawag doon. Progressive dream. Actually, alam nyo, nagkakaroon tayo ng mahigit 100 dreams every day. At yung... Time na natutulog tayo. every time natutulog tayo. Minsan naalala, minsan hindi. Pero yung mga naalala natin na recently, yun yung bago tayo magising, yun yung mga huli na. Kasi kapag gising na yung diwa, mas marami, sa kahimbingan ng tulog, marami pang nagaganap na panaginip. Si April Joy Santiago, Sir Benji, gusto ko lang itanong kung posible po bang makita ng tao ang kamatayan ng kamag-anak niya. Nangyari po ito 3 years ago. Napanaginipan ko pong may lalaking binaril sa mukha. After 3 days, binaril nga sa mukha ang pinsan ko na kaagad pong ikinamatay niya. No? Sobra po akong na-trauma at hanggang ngayon ay ayaw pong mawala ito sa utak ko. Sana'y masagutin niyo. Joy, huwag ka nang matroma. Ang mabuhay ay milagro. Ang mamatay ay sigurado. Kanya-kanyang dahilan lang. Ang nangyari sa iyo, precognitive dream, na sabi na ng subconscious mind mo yung advanced information na darating, hindi mo kasalanan yun. Wala kang kasalanan sa nangyari. Nagkataon lang na nasagap ng iyong subconscious mind na may masamang magaganap sa isang lalaki at hindi mo lang nahulaan, pinsan mo pala yun. Huwag ka nang matroma. Ganun talaga. Kung naniniwala kayo sa afterlife, magkikita rin naman kayo ng pinsan mong nabaril. Si Louie Galas, good evening. Pwede po bang pakitalakay yung Sigbin? Dahil hindi ko alam kasi meron po ba nito, sabi ni Louie ng Bacoor. Louie, kanina may binigay akong magazine kay Dea na ginawa namin ni Casey Cordero. Yung Nginig magazine kasi naging editor-in-chief ako doon Isa sa mga na-feature namin doon yung Sigbin. At ang sumulat dito ay si Vincent Cua Jr., ang aming official artist. Kaya lang, namatay si Vincent nang ginagawa namin yung magazine namin. Ang Sigbin ay sinasabi sa mga alamat na pag namatay, nagiging parang buhay pa rin sa mga kagubatan nakatira. Something like that.
Pero syempre, katang isip lang yung alamat na yon. At si Bert Bagasona, good evening Sir Benji, may katanungan ako, no? Totoo po ba yung bulong sa patay? Makibati po kami birthday ng kaibigan ko, Jonah Felix, Berto, taga Bulihan, Silang, Cavite. Marami ang ibig sabihin ng bulong, pero sa amin, sa paranormal investigations namin, pwede mo talagang bulungan ng kaluluwa kahit na wala na yung kanyang katawan at nailibing na. So, hindi yung patay ang kinakausap, kaluluwa nung namatay. Walang kinalaman yung presence ng kabaong, ng kanyang corpse, wala. At kung gustong mag-react nung namatay at gustong makipag-usap, makikipag-usap, magpaparamdam. Pero tandaan nyo lang palagi na ang energy na ginagamit ng mga kaluluwa ay napakahirap. Dahil magpagalaw lang po sila ng isang, halimbawa, coin, pinagalaw nila. Para na silang nagbuhat ng isang sakong bigas nun. So, hindi basta-basta kaya ng nagpaparamdam na kaluluwa yung physical manifestation. At sa pagkakataong ito, bago tayo maubusan ng oras, ibabalik ko muna sa inyo bilang panghuli ang mga kasama natin sa Plitora, si Andrew, si Aldrin, si Jesser, at saka si LJ para sa... Madalas nyo naman nung hinihingi sa akin to. So, kakantin ulit nila ngayon ng live yung inawit na Para Kay Jessie Robredo. Narito muli ang bandang Plitora. Kanyang tinahak ang daang malubak sa rupok ng swelas. Siya'y nagpagkatatag at naging huwarang lingkod ng matapat. Ang kanyang tsinelas kasamang sumukat sa taong mayaman, maging sa mahirap, sa mahabang lakad, tiwalang nangarap na tayo'y gabayan sa buhay na payak. Diyos Labalos, Manoy, maraming salamat. Pilit mong inuwin ito aming landas. Hindi kayang purahin ni alat ng dagat. Chinelas mo babad sa mabuting palad. Ang di pa matuto sa almong lantad. Chinelasin mo po konsensyang matigas. Kanyang chinelas napupod sa gasgas na walang sinayang sa patak ng oras. Akbang na kaibigan sa baitang ng bukas.
kapwa-tao naway magising mamulat. Dakila niyang yapak, sundan bawat apat. Maloy, maraming salamat. Pilit mong iluwin liko naming landas. Hindi kayang purahin ni alat ng dagat. Inelas mong makabad sa mabuting palad. Di pa matuto sa aral mong lantad. Kinalasin mo po konsensyang matigas. Diyos mabalos, Manoy, maraming salamat. Diyos mabalos, Manoy, sa iyong mahurag. Diyos mabalos, Manoy, maraming salamat. Diyos mabalos, Manoy, alam mong mahurag. Maraming salamat po sa panauhin naming Bandang Plitora at sa lahat po ng mga tagapakinig. Patuloy kaming nagpapasalamat sa lubos ninyong pagtangkilik sa programang Kasindak-Sindak. Salamat din kay Churgen Miliana na nag-request na muling maawit natin ng live ang ginawa nating kanta para kay Jesse Robredo. Salamat din sa kasama nating si Edson Santelices. Salamat kay Nia Cantabo Karin at kay Jessica David. Salamat din sa katuwang natin palagi sa pagsasaliksik na si Derek Cacho. Sa lahat ng kasama namin sa V2 Project Verification and Validation of Any Paranormal. Sa aming guro na si Adam Reyes. Salamat sa kaibigan nating walang sawang sumusubaybay at sumusuporta na si Ferdy Gomez, si Ana Manansala, si Harold Bangit. Maraming salamat po. Si Lynn at si Ed Policarpio, si Utol Rene at si Banji Betalgo. Ako si Benji Felipe hanggang sa muling Kasindak-Sindak na linggong muli para sa inyong lahat.